nababalita nung taon 2007 na ang Estados Unidos kailangan nila pati itong Russia no ng titanium. Lumabas ang assay report ng Japan and Australia. Ano po itong asay? Should be with titanium, manganese, and silicon and magnetite. Dito sa atin sa Pilipinas, natatapakan pa lang siya ng mga tao, should be 8% na. How much more kung ima-mines na po talaga siya? You mean to say yung titanium dito sa Pilipinas hindi na kailangan ng mga carbon blah blah na process para lumabas yung genuine titanium So nito? hindi na po kasi meron po tayong ipaprocess na magnetic separator. Siya po yung magnetic separator, siya po yung nag-arrange ng lahat ng minerals sa isang, let's say, kung tayo ng 1 kilo. Yung 1 kilo na yon at 28 minerals na po ang lumalabas po ron. Dito sa kapaligiran ng kinaupuan natin, may titanium dito. Yes po. Dito po siya talaga actually nagsimula sa lugar na to. Ito po talaga ang pusod ng titanium. So, what is the use of titanium? So actually, ito po yung ginagawa ng gamit ng aircraft sa paggawa ng eroplano, paggawa ng mga sa nuclear, so ginagawa rin po siya ng bomba. Ito rin po nagagamit rin sa pigment paint na mimix rin po siya sa paggagawa siya ng pintura. So mas ang quality niya talagang class A po. Tingin niyo po ba we can coop up yung 500 million pounds na kailangan ng Russia o ng Australia? Mas ihigit pa po kasi ang deposit po ng titanium sa Pilipinas ayon sa geologist ng nag-asay po nito, umaabot po siya now $950 trillion. So kung ang utang natin sa Pilipinas is at 3 trillion, so tayo pong Pilipinas makakaon na po sa pamamagitan ng minerals na to. Natuklasan ninyo na may titanium. Sa inyong palagay, bakit hindi binibigyan ng focus ng ating pamahalaan para ito'y pangalagaan at maging commodities o ibenta para sa doon sa ibang bansa? So actually po, ang US, pinalabas na nila ngayon ang titanium is a hot commodity. So nung nalaman ng government na meron akong complete documents ng titanium, so pina-forward nila ako kay Secretary Reyes. So and then pinag-aralan nila yung aking titanium. So naaprubahan nila hanggang 2013 for the exploration. So binigyan nila ako ng pagkakataon na makahanap ng mga investor paano ito i-export sa Pentagon. Kasi Pentagons are looking for the next output process of titanium. If in case mabigyan kayo ng pagkakataon na dito sa pag-explore ninyo ng titanium, kakayanin po ba ninyo? Kakayanin po sapagkat once na ma-explore na to, ito po talaga inaabangan na ng Estados Unidos. Kanong investment ang kailangan to post through itong pagpapalawak ng pagkuha ng titanium dito sa ating bansa? So actually po, ang hinihingi lang sa akin nung sumulat sa akin si Secretary Reyes with Director Horacio C. Ramos, sinabi po niya na kailangan na po ako magbayad ng 60 peso per 1 hectare 60 for the pesos 81,000 hectares. Sa 81 hectares na yan, palagay ninyo ilang milyong pounds ang pwede nating ibenta halimbawa sa Pentagon or sa ibang bansa? So actually po, ang shipment nito is for every week makaship tayo ng 50,000 metric tons. So kung lalakihan pa po natin yung ating planta, so makakasupply po tayo ng kung ilang milyon man ang kailangan nila. Hindi tayo magigipit sapagkat in 50 years operation hindi po maubos. Ano bang ginagamit para makuha yung titanium? So actually, yung magnetic na sinasabi yes, ninyo? Magnetic separator lang po. Magnetic separator. Tapos yung mga truck na pwedeng paglulan. Mga equipment po. Tapos yung pagpapa-export po. So, kinakailangan nyo ng kagabay na investor? So actually kung meron mga investor man na gustong mag-workout ng titanium dito sa Pilipinas, so mga Pilipino philanthropo, kung ito man ay pagkakaisa natin, pagtulong-tulungan, sigurado po na
kung ang isang hindi pa ipinapanganak, nabasa ko sa newspaper, may utang na kagad tayo ng more or less 100,000 dahil sa utang natin sa World Bank. Ngayon, kung ito'y pagtutulong-tulungan natin, start na i-operate sa Pilipinas, so makasupply tayo hindi lang po sa US, kundi sa lahat ng mga bansa na nangangailangan ng mga minerals na to. Mas lalo na kung i-operate yung Negapatan Mining Corporation. So sila po ay mga isa sa mga board of director na itatayo naming company dito sa Pilipinas. And saan po kayo, anong numero pwede kayong maabot ng ating mga manonood o ng mga investors na ibig mag-invest? Alam mo ninyo, hindi basta-basta. Napakalaking investment at napakalaking kita ang ipapanik nitong titanium na meron tayo sa Pilipinas. Ano pong cellphone number ni Ginoong Eric para malaman ng ating mga manonood? So actually, my mobile number sa 0926-713-5571. So kung pwede naman po, dito kay Mr. Espiritu, sa opisina niya, pwede niyo po siya ma-contact din. Okay. So, sabi ng Amerika at sabi ng Russia, ang problema nila ay napakataas daw ng value o halaga ng titanium. Mura po ba itong titanium sa atin? So, sa atin po, dahil lang sa hindi nila alam ang halaga ng titanium, so pinalabas ng US sa newspaper, sa The Wall Street, ang marketing nila now is a $15 per kilogram. So, how much more na kung ito i-operate natin, so talagang mahango natin ang bayan ng Pilipinas sa mga minerals na to. Okay. Sana itong pag-uusap namin ni Ginoong Eric Negapatan inyong mapulutan ng kaalaman. At makikita ninyo sa mga pinag-uusapan namin itong titanium hindi nyo aakalain na ito'y kinakailangan pala ng nakararami. At nagiging metal and so on and so forth. Yan po ang ating subaybayan at umaasa tayo na ang ating pamalan at ang ating mga negosyante ay tutulong na maging kasosyo o co-investors ng Negapatan Mines o netong korporasyon na ito. Maraming pong salamat.